Gandang araw po mga kababayan. Ngayon po may nag-message po sa akin na si Mr. Ato V from Pampanga. Yun, from Pampanga. At may katanungan po siya. Bakit daw magulo ang bansa? Ano ang dahilan? At ano ang nararapat? Atin pong bigyan ng pansin ito base sa ating opinyon. Sa aking pananaw, magulo ang ating bansa dahil sa atin mismo nagmula. Bakit kamo? Ang dahilan po tayo ang mga butante na hindi marunong pumili ng ating mga kandidato, no? Mabigyan lang tayo ng kaunting pera, kahit 5,000 yan. Pero tingnan, nangyayari ang korupsyon. Kasi binabawi nila. Hindi kasi tayo marunong pumili ng nararapat. Ano na ba ang nangyari sa atin ngayon? Gulo dito, gulo doon, gulo dyan, gulo kahit saan. Kampihan dito, kampihan doon. Di ba? So, tayo mismo, mabigyan lang tayo ng kaunting ayuda, malaking utang na loob na yon. Yun po ang dapat nating baguhin. Sa pananaw ko po, mali. Kasi nga po, yung perang at yung mga ayudang pinamimigay sa inyo ay hindi po galing sa kanilang bulsa yon. Galing din po sa atin yun. Kung ikaw po ba ay may sariling pera, pwera na lang. Kung ikaw ay si Manny Pacquiao, talagang sa kanyang pinagpawisan ang pinamimigay. Pero yung karamihan po, mga kababayan, pag malapit na ang eleksyon, pag oras na ng kampanyahan, bigay dito, bigay doon, bili ng buto rito, bili ng buto roon. So, ngayon, anong nangyari? Di ba? Naghirap ang ating bansa kasi binawi nila ng milyon-milyon ang kinukuha din sa atin. Kaya lugmok ang ating bayan. Kaya sa tingin ko, mga kababayan, baguhin na natin. Kung may nagbigay man, kunin nyo ang pera, kunin nyo ang ayuda, at ibuto nyo ang tama. Yung tama po. Yung tingnan natin ang record, ang track record. Sino ba ang nagnanakaw dito? Sino ba ang malinis? Sino ba ang makabayan? Yun dapat po ang ating tingnan. Kasi kung paulit-ulit na lang na ganun, wala nang mangyayari sa bansa natin. Madali tayong utuin. Madali. Napakadaling utuin. Kaya nga, ang masasabi ko lang, tayong mga mamamayan, lalo na tayong mga nasa laylayan, huwag tayong padadala sa mga bigay-bigay. Kunin nyo kung gusto nyong kunin. At ibuto nyo yung tama. Yung malinis ang pagkatao. Yung may pusong makabayan. Huwag nating hayaan na mangibabaw ang mga magnanakaw, ang magugulo. Kaya, di ba, gusto rin nating umunlad ang ating bansa. Nasa sa atin po, nasa sa atin ang kasalanan. Kasi hindi tayo marunong pumili ng linalagay natin sa pwesto. So ngayon, anong nangyari sa ating bansa? Magulo di po ba? Kaninong kasalanan? Alang ano ma... Nako, ay siyempre, mag-aagawan yan sa pwesto para makapag ano, mabawi. Mabawi ng sobra-sobra. Alam mo, yung oras ng eleksyon, maraming pangako. Nasaan yung mga pangako? Di ba? Wala naman. Pangako dito, pangako doon. Ano nangyari? Ayun, lugmok ang bayan. Kaya mga kababayan, lalo na po tayong mga nasa laylayan at kahit anong uri paman ng ating status sa buhay, alalahanin natin na ito lang ang nag-iisang bansa natin. Huwag nating pahirapan. Hayaan natin ang bansang itong huminga
ng sapat. Nakikita nyo ang dagat sa aking likuran? Sana ganyan ang ating bansa. Nagpatuloy na umaalon at umiihip ang hangin upang ating malanghap ng sariwa. Hanggang dito na lang po, mga kababayan, naway nating pag-isipan po natin. Kung ako man ay, ito po lang kasi ay opinion ko lamang. Pero sa tingin ko naman, ito ay nararapat. Kasi mamahalin natin ang bansa kasi ito lang ang bansa natin. Gusto nating maging tahimik, mapayapa at umunlad ang ating bansa. Pero na lang, yung mga makaibang bansa na gusto ipamigay ang bansa sa ibang bansa, ay wala tayong magagawa doon. Talagang ang utak noon talagang taliwas na. Kung kayo man ang makaibang bansa, umalis na lang kayo dito ng bansang ito. Kasi kung ayaw nyo dito, ipamigay nyo sa iba. Kayo ang tumira doon, huwag kayo dito tumira. Kasi kami nagmamahal sa bansang ito. Nagmamalasakit kami rito. Ngayon, mga kaibigan, pag-isipan nyo po. Pag-isipan nyo. At ilang taon na lang, eleksyon na naman, huwag naman tayong magpadala sa mga bigay-bigay. Pumili na po tayo ng tama, ang matinong leader. Ang daming mapagpipilian dyan, ang ganda ng mga kanilang mga record. Yan po ang ating piliin. Yan lang po ang aking masasabi sa inyo ngayon, yung suggestion kong yan. Sana po, pag-isipan nyo ang aking sinasabing ito. Maraming salamat po.